pong salita ng ating Panginoon, matatagpuan po sa aklat po ng Filipos, Kabanata 3, mga talatang 12 hanggang 16, sa Magandang Balita Biblia. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Ganyan nga ang dapat maging kaisipan natin, mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa iyan sa inyo ng Diyos. Ang mahalaga ay panghawakan natin ang ating nakamtan na. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, sa gabing ito ay ikaw ang aming itataas, ikaw ang aming bibigyan ng papuri at pagsamba. Inaanyayahan ka namin, Panginoon, sa pagsambang ito, at alam namin, o dakilang Diyos, ang banal na Espiritu ay kasama po namin. You are with us, your presence are with us, and we believe, Lord, that this platform is a holy platform because we are worshiping a holy God. Father, allow us, O God, to enter your holiness, O God, and we will worship your righteousness, your goodness, your faithfulness, O God. We are rejoicing, Lord, for who you are, for what you have done, Panginoon, sa buhay namin. Patuloy na gumagawa ka ng mabuti, mga bagay na pagpapala, kagalingan, mabiyaya, Panginoon, ang iyong ibinibigay, Panginoon, sa bawat sa amin. Kailan Diyos, open our hearts, open our mind, open our spiritual senses, O God, upang tanggapin namin, Panginoon, ang iyong salita na meron pa sa salamat. And Lord, I pray for your servant, O God, Pastor Edric. Give him wisdom, Lord, and let the meditation of his heart shall be understanding, Lord. Samahan niyo po kami, Panginoon, and cover us with your precious blood. We cancel any distraction, O God. Ikaw lamang, O banal na Espiritu, ang maghahari sa puso ng bawat isa sa amin. Take over, take full control, O dear God, the Holy Spirit. This is our prayer and declaration, O God, in Jesus' name I pray. Amen. Amen. So, good evening to everyone. Yan. Purihin po ang Panginoon sa gabing ito at magsama-sama po tayo na itaas po ang dakilang pangalan ng Panginoon. Amen. Sige po, let us give God the highest clap offering. Amen. Hallelujah. And let us just praise the Lord, worship the Lord with this song, Halina't Purihin ng Diyos. Inyanyahan po tayo ng ating Panginoon na siya po ay ating sambahin, amen, sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat God deserves our highest praise, amen, and our praise and worship dahil ang Diyos po ay dakilang Diyos at tapat sa ating buhay sa lahat ng panahon at pagkakataon ng ating buhay. Amen? Hallelujah! Woo! Halina't purihin ang Diyos! Halina't purihin ang Diyos. Halina! Pagpapala niya sa ating lubos-lubos. Hallelujah! Makapangyarihan siya sa atin ay nagmamahal. Halina, siya ay pasalamatan. Halina't purihin ang Diyos. Halina't purihin
Diyos. Halina't purihin ang Diyos. Pagpapala niya sa atin, lubos-lubos. Hallelujah! O makapangyarihan, siya sa atin ay nagmamahal. Halina, siya ay pasalamatan. Dakilang Diyos, dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatin, ikaw lamang ang sasambahin. Halina't purihin ang Diyos, halina't purihin ang Diyos, halina't purihin ang Diyos. Woohoo! Pagpapala niya sa atin, lubos-lubos. Hallelujah! O makapangyarihan, siya sa atin ay nagmamahal. Halina, siya ay pasalamatan. Dakilang Diyos, dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Amen. Ang ngalan mo ay luwalhatin, ikaw lamang ang sasambahin. Hallelujah! Halina't purihin ang Diyos. Woohoo! Halina't purihin ang Diyos. Amen! Pagpapala niya sa ating lubos-lubos. Hallelujah! Makapangyarihan, o makapangyarihan, siya sa atin ay nagmamahal. Halina, siya ay pasalamatan. Hoy, dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatin, ikaw lamang ang sasambahin. Minsan pa, dakilang Diyos, dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatin, ikaw lamang ang sasambahin. Minsan pa, dakilang Diyos, dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatin, ikaw lamang ang sasambahin. Hallelujah! Halina't purihin ang Diyos, halina't purihin ang Diyos. Hallelujah! Pagpapala niya sa ating lubos-lubos. Hallelujah! Makapangyarihan. Woohoo! O makapangyarihan, siya sa atin ay nagmamahal. Halina, siya ay pasalamatan. Halina't purihin ang Diyos, halina't purihin ang Diyos. Halina, halina't purihin ang Diyos. Minsan pa, halina't purihin ang Diyos, halina't purihin ang Diyos. Hallelujah! Woo! Panginoon, sunay po na kami ay inaanyayahan po ninyo para ikaw ay aming sambahin sa espiritu at katotohanan, at nararapat lamang po na ikaw ay aming sambahin sapagkat kayo ay Diyos na nagpapala, nagliligtas,
nagpapatawad, at patuloy na umiibig sa bawat sa amin. Hallelujah. Hallelujah. Amen, amen. Praise be to God. No, purihin po ang Diyos sa ating buhay. Magandang gabi po sa ating lahat. A blessed, joyful, peaceful, and powerful evening po sa bawat sa atin. No po? At, shout out po sa bawat isa na nandyan po sa online. At purihin po ang Diyos. Thank you very much na tayo po ay nakikibahagi sa gawain po ng ating pagsamba through Global Harvest Goshen Ministry Online House Worship Celebration. So, tayo po ay saglit po na manalangin. Let us come before the presence of the Lord and let us worship Him with our prayer. Abba, Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, we are so excited, oh God, super excited, super expectant because you deserve, oh God, our praise and worship. You deserve, oh Lord, our service to you because you are so good, you're faithful God, you're awesome God sa buhay po ng bawat sa amin. So tonight, Lord, meet us, oh Lord, encounter us, oh God, through this worship service. Anoint each of us, oh God, bigyan mo po kami ng kagalakan, ng kasabikan, Panginoon, na mga salita po ninyo ay namnamin namin, mabuti, Panginoon, ang mga hamon ng iyong salita at maging ang mga pangako ng iyong salita, o Diyos, ay iyong kaparaanan upang ang buhay po namin ay patuloy po na lumakas, sumigla, magkaroon ng patuloy po na excitement, even in the midst of many challenges, even in the midst of many trials, problems, difficulties, sa buhay po namin, Lord, we choose, oh God, we choose to worship you, to honor you, to glorify your name, to bless your name, to thank you, Lord, because that is who you are, oh God. Salamat, Panginoon, ngayon pa lang po ay aming inaangkin in advance, oh God, all your promises is yes and amen, it's done deal and sealed over our family life in ministry. In Jesus' mighty name we pray and shout. Amen, amen, amen. Alright, tonight po ay very powerful ang message ng Panginoon sa bawat sa atin. No? Ang title po ng message ng Panginoon sa atin po ay Can you still reach forward after failure? No? Can you still reach forward after failure, no po. So yun po yung ang message title po natin. Yung ating pong main text, no po, ay from Philippians chapter 3 verses 13 to 14, no. Part doon sa first part ng binasa po ni Beth kanina. And I would like to read it again in NIV version, yung International Version. No? Philippians chapter 3 verse 13 to 14, ang sabi po diyan, no, nandiyan po sa ating screen, pwede natin basahin. Forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead, I press toward the goal. So Philippians chapter 3 verses 13 to 14. Now, let me just give you a little background, no, para maintindihan natin saan ba ang pinanggagalingan at anong pinaghuhugutan ni Paul, no? Apostle Paul wrote this text, no, from Philippians chapter 3 13 to 14. Now, ang epistles, ang tawag natin letter of epistles to the Philippians ay isang sabi ko nga po, sulat po ni Paul or the Apostle Paul sa mga believers, no, especially sa mga believers, sa mga mananampalataya sa Church of Philippi, no po. Habang siya po ay nakakulong. So imagine, no,
nakakulong si Paul, and yet na siya po ay nagbibigay ng very positive and powerful advice sa Church of Philippi, even in the midst na siya po ay nakabilanggo at that time. Alright, kahit maraming paghihirap at limitasyon sa kanyang kalagayan sapagkat siya po ay nakabilanggo, ipinakita pa rin po ni Apostle Paul na ang tunay na buhay kay Kristo po ay hindi nakatingin sa nakaraan, alright, kundi patuloy na umaabante. Yan, sabihin mo nga umaabante, okay, sa layunin ng Diyos. So yun ang napakaganda po na makita ni Paul even in the midst ng kanyang situation, ang kanyang pakiusap, ang kanyang advice, ang pagpapalakas ng loob sa Church of Philippi, sapagkat sila po ay dumadaan sa punto ng buhay ng bawat isa kanila sa mga mahamon na buhay po. So sa Philippians chapter 3 verse 13 to 14 na binasa po natin kanina, ay inamin po ni Paul na hindi pa siya perfect. Alright? Hindi pa siya perfect, alright? Pero pinili niyang kalimutan, alright, ang mga bagay na nasa likuran. So yung po yung kaisipan ni Paul, pinili niyang kalimutan ang mga bagay na nasa likuran, okay, mga failures, alright, regrets, achievements at dating buhay niya. At mag-focus saan po? Sa future. Amen? Sabihin mo nga mag-focus sa future. Okay? So, nahinanda ng Diyos sa kanya. Yun ang maganda kay Paul, hindi siya nagpo-focus sa sarili niya o sa kagustuhan, sa plano niya, kundi sa mag-focus sa future na inihanda ng Diyos. May plano ang Diyos para sa kanya, even doon po sa mahirap na kanyang kalalagayan sa bilangguan. Kaya po, kahit mahirap yung situation niya, nagbigay pa rin po siya ng word of encouragement para hindi lang sa kanya, maging sa mga iglesia, mga believers sa Church of Philippi. Okay? So, yun ang kanya pong iniisip, mag-focus again sa future na hinanda ng Diyos. So, merong hinanda ang Diyos about sa atin. Amen? Mayroon pong prepare, meron pong plano ang Diyos. Hindi lang kay Paul, kaya ito po yung kanyang focus, kundi maging sa bawat sa atin. Now, dito po sa Philippians chapter 3, 13 to 14, parang nakikita nyo rin po sa picture na yan, ano po yung lalaki, na tumatakbo. Alright? Tumatakbo siya, sabi doon, my goal, focus, faith, discipline, and perseverance. Sabi po sa picture, ginamit niya ang larawan ng isang runner o mananakbo. Ayan, po sa picture natin. Sa isang paligsahan o sa isang takbuhan o karera, nakatuon ang mata niya saan? Sa finish line. May goal po siya. Saan po? Sa finish line. Hindi po nakatuon ang mata niya sa past, present, even in the future. Sa goal, sa finish line. Okay? Na gusto niyang makamtan. Patuloy po na tumatakbo at hindi lumilingon. Okay? Dahil may, sabi po doon, heavenly calling at eternal reward na naghihintay sa kanya. Wow, that is something, Yung takbuhin ni Paul is not something na temporary. Okay? Nakikita niya sa kanyang pagtakbo, paglalarawan ng kanyang pagtakbo sa buhay, ay meron pong tinatawag na heavenly calling at eternal reward. Sabihin mo nga, eternal reward. Alright? Yung eternal reward na yun, mga kapatid, na naghihintay kay Kristo, not only for Paul, not only for the Church of Philippi, maging itong eternal reward from God, kapatid, ay para po sa atin. Available po sa bawat sa atin. So, kaya po ang tanong sa atin, ito yung tanong sa atin, mga yung gabi, po, paano ka uusad, next slide please, paano ka uusad sa plano ng Diyos, okay, kung lagi ka pa rin nakakapit sa nakaraan? Nako, yan po ang kailangan nating sagutin, at pagmulay-bulayan ngayong gabi. Paano ka uusad sa plano ng Diyos kung lagi ka pa rin nakakapit sa nakaraan?
Alright? Again, no, tulad po ng isang runner, kaya sa picture, o nandiyan po sa picture natin, nakatuon ang mata sa finish line, no? Hindi siya nagpapabagal saan sa mga pagkakamali kahapon. Okay? Kundi patuloy po na tumatakbo ng may kagalakan, may pananampalataya at pagtitiwala hanggang maabot, kapatid, ang premyo ng kanyang calling kay Kristo. Amen? Sabi mo nga, premyo, reward, kanino galing? Kay Kristo. So, anumang takbuhin natin sa buhay na ito, okay? Kailangan nating umusad. Amen? Kailangan natin mag-move forward para sa darating na panahon, in His time, yung ating pag-usad o pagtakbo sa pananampalataya, kapatid, hindi masasayang. Amen? Sabi mo sa sarili mo, hindi masasayang ang aking takbuhin ng aking pananampalataya kay Kristo kahit na anong mangyari, kapatid. So, you know, brothers and sisters in Christ, life itself is filled with what? Pressures, problems, and painful moments. No po? That's the reality of life. But God, kapatid, ang Diyos never intended for us to stay stuck in defeat or failure, no? Sa buhay natin. Hindi po intended po ng Panginoon na sa mga nakaraan natin na mga defeat, failures, pagkabigo, no? Hindi po intended ni Lord po 'yon. Through Christ, no, we are empowered to move forward with purpose. Yan po ang maganda, no po? Passion and power. So, yun po yung gusto ng Panginoon natin. Mag-move forward tayo with purpose, passion, and power. Your past, kapatid, yung nakaraan po ninyo, may explain you, but it does not define you. No? Tama ho ba yun? Yung nakaraan natin, nakaraan na yun, pero hindi po yung nakaraan ang magdi-define sa atin. God is still writing your story. Wow, that's the good news about God, no? Hindi po siya concentrated, focus sa nakaraan natin. But God is still writing your story. No, may mga tao po kasi na gusto ng bagong beginning, pero dala-dala pa rin nila po ang bigat ng kahapon, no? Marami po ang hindi nakakausad na mag-move forward o move on, sabi nga nila, dahil nakakulong pa rin sa past failures, pain, regrets, o kahit dating achievements. Ngunit po sa Philippians chapter 3 verse 13-14, yung focus po ng ating text, itinuturo po ni Apostle Paul na ang sekreto po ng spiritual growth at victorious life ay hindi lang ang paglingon sa likod, kundi ang pagpapatuloy sa unahan kasama ang Diyos. So tonight, 4 po na prinsipyo, gentle reminder ng ating text from Philippians chapter 3 verse 13-14. May 4 po na R, no? 4 na R para matandaan po natin. Number 1, this is the first principle, no? Release the past. Alright? Sabi mo sa sarili mo, release the past. Sabi mo sa sarili mo, release in Jesus' name the past. Bakit po? Philippians 3:13, sabi po doon, forgetting those things which are behind. Yan po yung salita ni Paul. Hindi ibig sabihin po ni Paul, kapatid, na literal na buburahin natin ang memories natin. Hindi naman ganon, no? Andun pa rin po, no? Maybe, naalala mo, alright, ang mga past, ang mga memories, pero hindi naman talaga natin literally, ang reality, hindi mabubura, hindi maalis, no? Ang ibig niyang sabihin po ay wag nating, ano po yung sabihin, hayaang kontrolin ng nakaraan ang present at future po natin. Okay? So, maraming tao pong hindi nakakausad, di ho ba? Dahil nakakadena pa rin sa old failures, katulad sa picture natin. Nakita niyo ba yun? Nakakadena yan eh. Pero naka-release na siya. No? Nakakadena pa rin saan? Sa old failures, pain, guilt, disappointments, o kahit sa dating victories. May mga taong laging sinasabi, nasaktan kasi ako noon, alright? Bumagsak kasi ako noon, yung pinita niya, hindi ko kaya kasi mag-fail na ulit ako. Pero gusto po ng Diyos, kapatid, na matuto tayo sa ating mga nakaraan. Amen? Without living in the past. Hindi ka tinawag po ni Lord para manatiling nakatingin po sa iyong nakaraan, lalo na po yung mga, hindi naman masama yung nakaraan kung mga nakaraan natin ay mabuti, maganda,
nakaka-encourage sa atin. Pero yung mga bagay po na nakaka-disappoint, regrets, ano po, sa ating buhay, alam niyo po, tinawag tayo ni Lord para manatili nakatingin sa future na habang hawak mo pa ang kahapon, kapatid kaibigan, may hirapan kang yakapin ang bagong bagay na hinanda niya para sa iyo. Okay, ulitin ko po habang hawak mo pa ang kahapon or past, failures, disappointments, everything, regrets, may hirapan kang yakapin o hawakan, kapatid, ang bagong bagay na hinanda niya para sa iyo. Parang driver lang yan Tayo po na nagda-drive, alright? Mga driver, kapag puro tingin sa rear view mirror, okay? Rear view mirror, siguradong mangyayari sa iyo. Mababangga ka. Di ba? Kailangan mong tumingin sa unahan para makarating sa destiny mo, sa pupuntahan mo. Alam nyo, ganun din po sa spiritual life. Alright? Release the past so you can move forward with God. Amen? Sabihin mo nga, release my past so I can move forward with God. Amen? So you cannot embrace your future while holding on to yesterday's failure. Yan po yung isang slide natin. You cannot embrace your future while holding on to yesterday's failure. Ano ibig sabihin po doon? Release past pain. Amen? In the name of Jesus. Okay? Release past pain. God can heal every heart and heartbreak. Amen? Wow. Sabihin mo sa sarili, release past pain. God can heal me every heart and heartbreak. Number 2, release past problems. Alright? Your mistakes are not bigger than God's mercy, kapatid. In the name of Jesus, I release you from your past problems. Amen, Lord. Salamat po. And then, release past pride. Ayan, humility positions us for higher blessing. So, itong tatlo po na ito, release past pain, release past problem, release past pride. Kapag, alam niyo po, binitawan natin ang sakit, pagkakamali, at pride na nakaraan, alam niyo po, binibigyan natin ng puwang ang Diyos, kapatid, na pagalingin tayo. Gusto mo bang gumaling? Amen? Gusto mo bang gumaling sa past pain, past problems, and past pride, kapatid? Bigyan mo ng puwang ang Diyos na pagalingin tayo, patawarin tayo, at dalhin tayo, kapatid, sa mas mataas niyang plano at pagpapala. Amen? So, ano ang take-away natin dito sa point 1? Alright? Release from pain, What you release to God, He can redeem for His glory. Yan. Yan maganda kay Lord. Okay? Basahin na natin. What you release to God, He can redeem for His glory. Ibig sabihin ito, kapag binitawan mo na kay Lord ang sakit, failure, o burden mo, regrets, anger, PGAs, galit, hinanakit, yan na, kaya niya itong baguhin at gamitin po para sa mas dakilang purpose at testimony. Amen? Ang mga bagay po na akala mong katapusan na ay kanyang i-redeem ng Diyos para maging bahagi po ng kanyang glory sa buhay mo. Amen? So, point number 2, principle number 2 is this. Second R, reach for God's purpose. Yan po yung pangalawang R, reach for God's purpose. Reaching forward, sabi po sa Philippians 3:13, hindi sapat po na i-release lang tayo sa past. Okay? Kailangan ding abutin, ang future. Sabihin mo nga, abutin ang future na hinanda po ng Diyos. Brothers and sisters, ang salitang reaching forward, reaching forward ay larawan po ng isang runner. Again, na inuunat, binibigay ang lahat ng kanyang makakaya, ang buong katawan niya, lakas, sigla, para maabot ang finish line. Focused, determined, at hindi po distracted. Di po ba? Ganun din po ang Christian life. Ganun po ang buhay natin. Di po ba? Ganun buhay natin. May purpose po si Lord sa bawat kahit may delays, struggles, discouragements,
distraction sa buhay natin, sa family natin, sa mundo natin, sa politics natin, sa gobyerno natin. Hindi tayo tinawag ng Diyos para manatiling stuck, no? Kundi para lumago. Okay, sumunod at maabot ang destiny, glorious purpose and glorious plan na inanda po niya. Alam niyo yun, minsan mahirap makita po no? Mahirap po makita ang future kapag maraming problema. Ba? Parang hindi mo makita, maaninag, maramdaman ang magandang future ng ng Diyos kapag, maraming problema sa personal, sa family, sa paligid, no? Sa bansa natin, sa buong mundo, kapatid. Pero ang faith po ay patuloy po na umaabante kahit hindi pa malinaw po ang lahat. Amen? Habang, alam niyo po, lumalapit ka kay Lord, mas lalo niyang ipinapakita po ang direction at purpose para sa buhay mo. So, next slide. God created you for more than survival. Okay? He created you for significance. Wow, amen. Sabihin mo nga, significance. No? May significance ang buhay natin. No? God created you for more than survival, created you for significance. Ibig sabihin, pursue His presence. Amen? Sabihin mo sarili mo, pursue His presence. Means, His presence gives what? Peace and direction. O, sino po nangangailangan ng peace and direction sa buhay? Tayo lahat po. Amen? So, we need to pursue His presence. We need to pursue His promises. Amen? Yung mga pangako ng Diyos. Every promise of God carries power. Alam niyo ba yun? Palagi kong sinasabi po na there are more than 8,000 promises ang Panginoon from Old Testament to New Testament from the Bible. Wow! At lahat po yun ay available sa atin. Okay? Angkinin natin. So sabihin natin, pursue His promises. And then, pursue His plan. No? God's plan is greater than your fear. So, mas mabuti, mas maganda po. Of course, meron tayong plano, pero isuko natin po sa throne ng Diyos all our plans. No? Para tayo po ibigyan ng direction so that our plans connected with His plans. No po? Kapag yung plano po natin ay approved sa plano ng Diyos, wow, kapatid, that is more than anything na plano mo. Kapag napagtanto natin, at naisip natin na yung plano pala natin ay masang-ayon at sang-ayon sa kagustuhan ng Diyos. So, pursue His plans. Kapag patuloy po nating hinahanap ang presensya, pangako at plano po ng Diyos, ano po mangyayari? Makakaranas tayo po ng kapayapaan. Amen. No? Makakaranas tayo ng kapayapaan, lakas at direksyong higit pa po sa ating takot at limitasyon. Now, ano po ang ating takeaway dito po sa principle number 2? When you pursue God, purpose begins to unfold. Yan po. When you pursue God, purpose begins to unfold. Kaya mahalaga po sa buhay ng araw-araw, pinupursu natin ang Diyos. No? Lumalakad tayo sa kagustuhan ng Diyos. Kapag inuuna mong hanapin at sundin si Lord, di ba? Sa Matthew 6:33, ano sabi doon? Seek ye first what? The kingdom of God and His righteousness. So, unahin mo sa buhay mo, sa pamilya mo, sa karir mo, sa pag-aaral mo, sa love life mo, sa business mo, or anything in this life, si God. No? Sapagkat sabi niya, ang pangako niya po doon, when we first seek His kingdom in His righteousness, ano pangako ng Lord? And all these things shall be added unto you. Amen. Wow. Hallelujah. So, kapag inuna mong hanapin at sundin si Lord, alam niyo, unti-unting lumilinaw ang purpose at direksyon ng buhay po natin. Habang patuloy po kang lumalakad, no, kasama po ang Diyos, ay pinapakita po niya ang mga plano at opportunities na hinanda niya para sa iyo, kapatid. Alright? So, number 3, no, R, remain persistent. Mahirap po ito, no? Remain persistent, manatili ka na matatag, matibay, malakas sa pananampalataya. No, sabi sa Philippians 3:14, no? Sabi ni Paul, I press toward the goal. Yan po yung sabi ni Paul, no? I press
toward the goal. That's persistent, no? Remain persistent. Ang buhay po natin, kapatid, buhay natin po ay hindi sprint, kundi marathon, pangmatagalan. Kaya sinabi ni Paul, I press toward the goal. Ibig po sabihin, patuloy po siyang sumusulong, umuusad, nagmo-move forward, kahit may pagod, may struggles, may problem, may difficulty, may opposition at delays. No? So, sino po mayroon nun? May pagod, may struggles, opposition, delays, etc., etc. Aminin. Lahat po tayo, aminin natin. You know, kapatid, kaibigan, brothers and sisters in Christ, friends, ang salitang press, no, doon sa sinasabi ni Paul, ay press toward the goal. Ang salitang press po ay pagpapakita ng ng determination. Alright? Hindi sumusuko kahit mahirap ang laban. Amen? Hindi sumusuko, hindi nag-give up, hindi nagso-surrender ang buhay kahit mahirap po ang laban at sitwasyon ng buhay natin. Alam niyo po, minsan gusto na nating, yun no? Totoo po yun, no? Real life, sa buhay natin. Minsan gusto na nating tumigil. Diba? Sumuko dahil siguro parang walang nangyayari. No? O paulit-ulit na lang yung problema natin. Cycle na lang. Di ba? Pero ang taong persistent, determined sa Diyos, kapatid, ay hindi nakapokus sa pain, kundi sa promise ng Panginoon. Amen? Sabihin mo, focus sa promise ng Panginoon. Alright? Kahit mabagal po ang progress, tuloy pa rin po ang lakad, kapatid, dahil alam nating may reward at purpose sa dulo po ng ating obedience kay Lord. So, kay Lord, napakahalaga yung pagsunod. Sabangan natin, obedience precedes what? Overflow. No? Yung ating pagsunod sa Panginoon, ang kasunod po nun ay pagpapala. Pagsunod, pagpapala. Pagsunod, pagpapala. Sabihin mo palagi yan, pagsunod, pagpapala. Pagsunod, pagpapala. Sige, kahit hirap na hirap ka na, sabihin mo pa rin, lagi, declare mo, prophesy mo sa iyong sarili, sa iyong family. No? Okay? Pagpapala. Okay? Ganun din po sa faith, huwag kang susuko. Dahil, bawat hakbang mo kasama si Lord, hindi po sayang. Alam niyo ba yan? Walang sayang kay Lord. Nakikita niya, nililista niya. Alam niyo, may listahan si Lord. No? Hindi siya nakakalimot sa anumang mga pangyayari sa buhay mo. Kaya kapatid, huwag kang susuko. Ka mag-give up sa iyong pananampalataya dahil bawat takbang mo kasama si Lord ay may eternal purpose. Next slide. Faith does not quit when life gets difficult. Wow, ganda nito. Sabihin mo nga, faith does not quit when life gets difficult. Ibig sabihin, number one, persistent in prayer. That's number one, no? Kailangan po ninyo ng panalangin. Persistent prayer. Yan po ang gagawin natin. No? Every time na nakakaramdam ka ng pagod, nakakaramdam ka ng stress, fatigue, or overwhelm, ng sakit mo, ng karamdaman mo, pagkukulang sa buhay, anything in this life na napalagay mo po ay nagpapahirap sa'yo at nagpapalungkot sa'yo, kapatid. Persistent in prayer. Ano po? Even Lord Jesus Christ, di ba? Si Lord Jesus Christ ang ating example. Alam po niya na darating sa punto ng buhay niya na siya po ay ipapako sa krus. Alam na po niya yon, ano po? Siya po ay sasaktan, parurusahan, ipapako sa krus, no? At alam natin po, namatay po siya sa krus ng Kalbaryo. But, before that, ano pong ginawa niya? Every day in the morning, pumupunta po siya kay Lord sa Abba Father. No? May isang situation sa Garden of Gethsemane. No? So, sobrang naramdaman ni Lord, ni Jesus, yung kanyang pagdadaanan sa buhay, kinalakit, pagdurusa at kamatayan, hiniling niya kay Father, no? Father God, sabi niya, Abba Father,
Okay? Sabi niya, alisin mo ang saro ng paghihirap na ito sa akin. No? Even our Lord Jesus Christ nakaramdam po ng matinding kalungkutan, matinding dagok sa kanyang buhay. But, kapatid, this is the secret of our Lord Jesus Christ. Kaya po siya naging victorious, naging matagumpay sa kanyang buhay, sa kanyang ministry, despite of all mga against all odds sa kanyang buhay, because Jesus persistent in prayer. No? Keep praying even when answers delay. Amen? Keep praying even when answers delay. Persistent what? In praise. Woo! Hallelujah! Bakit ba tayo palaging may pagpupuri pagsamba, pastor? Ano ba yan? Uso-uso lang ba yan? Yung pagpupuri pagsamba? Pag-awit? No, kapatid, yung ating pagpupuri pagsamba, no, kailangan maging persistent, regular, everyday. Kaya po, sa bahay, pagising ko sa umaga, tanghali, gabi, naka-open yung aking Spotify, no? Puro praise and worship, no? Kung sa prayer in the morning, and umpisahan ko na yun, no? Habang ako ay naglilingkod sa aming family, ako naglilingkod sa aming mga pets, no? Papatugtog ako. Tinasabayan ko yung mga tugtugin ng papupuri pagsamba. So, persistent in praise. Praise breaks, change, and shifts atmosphere, kapatid. Bukan mo yan, no? Patugtog ka, no? I-download mo ang mga tugtugin na pagpupuri, pagsamba, lalo po sa panahon na you are in the very lowest moment ng buhay mo. Try to praise the Lord, worship the Lord, kapatid, even in your lowest moments. Alright? Persistent in praise. And then, persistent in perseverance. God rewards those who faithfully endure. Alright? Kapag nanatili po tayong, matatag sa pananalangin, papuri at pagtitiis, mararanasan natin ang kapangyarihan at gantimpala ng Diyos sa tamang panahon. This Sunday, itong linggo na ito, May 24, is a celebration, commemoration of the Pentecost. No? Pentecost means the outpouring, the birth of the Holy Spirit. And what is the Holy Spirit? The Holy Spirit is a power from God. No? Ibinigay po niya ang Holy Spirit para bigyan tayo ng kapangyarihan sa buhay natin so that we can endure all things sa buhay mo. So we need the Holy Spirit. Amen? Kaya lagi po prayer natin, Lord, fill us with your Holy Spirit. Okay? Fill us, O Lord, with your Holy Spirit. Kasi kailangan natin ang kapangyarihan, lakas na nagmumula sa banal na Espiritu, not by might nor by power, but the Spirit, says the Lord. So, each of us, kapatid, every day, every moment ng buhay natin, no? Kailangan natin ipag-pray na tayo po ay palakasin at bigyan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. So, ano ang takeaway natin? Dito po sa third principle natin. This is the takeaway. Your persistence, sabi doon, today can produce your breakthrough tomorrow. Wow! Next slide, please. Your persistence today can produce your breakthrough tomorrow. Oy, nakita mo ho? Kung hindi ka mananatili, no, sa iyong pananampalataya, titigil ka, walang breakthrough. Yun po ang mahirap no po? Tumigil ka na, sumuko ka na, yung pala, naghihintay po yung breakthrough sa iyo, kapatid. So, brothers and sisters, this is my prayer, this is my declaration, this is my prophecy to you. Your persistence of your faith today can produce your breakthrough. Amen? Breakthrough tomorrow. Amen? So, ang pagtitiyaga mo ngayon, kapatid, kaibigan, ang maaaring maging daan sa breakthrough at answered prayer mo bukas. Kahit hindi mo pa nakikita po ang resulta today, bawat faithful step mo, mga kapatid, ay ginagamit po ng Diyos para ihanda ka ang victory na para sa iyo. Amen? Victory para sa iyo. So, naghihintay ang breakthrough and victory para sa iyo. Kaya lang, mag-persist ka, manatili ka, sa iyong pagtsatsaga mo sa pananampalataya sa Panginoon. And last R, principle, last R, receive God's power. Again, receive God's power. And what is God's power? The Holy Spirit. Alright? That's why we need the Holy Spirit every day ng buhay natin. Sabi ni Paul sa Philippians chapter 4 verse 13, sabi niya, I can do all things through Christ.
Hindi niya sinabi, I can do something, I can do one thing, two things, three things. Pero sabi niya, I can do all things through Christ. Hindi po, sabi niya, I can do all things through my gift, my talents, my power, my popularity, my possession, position. Hindi po. Hindi po yung pinagmamalaki ni Paul. Ang pinagmamalaki ni Paul ay magagawa niya ang lahat dahil kay Kristo. That's the difference, kapatid. So tonight, brothers and sisters in Christ, just like we celebrate today, this Sunday, the birth of the Holy Spirit, the Pentecost celebration, receive in Jesus' name, God's power. Receive it in Jesus' name, God's power. Ang verse po na ito ay paalala na ang lakas natin ay hindi galing po, kapatid, sa sarili natin. Hindi po natin pwedeng pagmalaki ang ating mga pera, posisyon, kakayahan, karunungan, kapangyarihan, at numpat, katanyagan. Okay? Lahat yan po ay galing sa Diyos. Amen? Hindi galing sa sarili natin, kundi kay Kristo. Ibig sabihin, kahit may limitasyon tayo bilang tao, ayan, pagod, takot, kahinaan, at kulang sa kakayahan, binibigyan po tayo ng Diyos ng supernatural strength para magawa ang kanyang pinapagawa. Amen. Woo! Amen. In the name of Jesus, I release supernatural strength upon you right now. Receive it in Jesus' name. Amen. Sabihin mo, supernatural strength. Wow, supernatural strength para magawa ang ipinapagawa ng Diyos sa buhay natin. Kapatid, hindi ito promise, na magiging madali ang lahat. Okay? Kundi assurance, na hindi ka mag-iisa sa bawat laban. Okay? Kapag si Christ ang source ng strength mo, kapatid, kaya mong harapin ang kahit anong challenges dahil siya po ang nagbibigay ng power, wisdom, at endurance na lampas sa natural na kakayahan mo. So, we need, receive, claim it. God's power in your life. So, next slide. You are not fighting life alone, kapatid. You are not fighting life alone. Bakit po? Power to overcome. No? God gives strength for every battle. That's for you. No? Power to overflow. God blesses beyond what you expect, and power to outlast means what God strengthens will not easily collapse. So alam niyo po, sa kapangyarihan po ng Diyos at banal na Espiritu, tayo po ay binibigyan ng lakas upang magtagumpay sa laban. Amen? Magtagumpay sa laban through the power of the Holy Spirit. Magtagumpay sa laban, pagpapala po na higit sa inaasahan at tibay upang magpatuloy hanggang sa huli, kapatid. Hawak lang, kapatid. Huwag bibitaw. Hawak lang hanggang sa dulo ng buhay natin. So ano ang ating take away sa ating last point na po? God's power within you is greater than the pressure around you. Amen? Wow. That's my declaration for you tonight, brothers and sisters in Christ. Receive it. God's power within you is greater than the pressure around you. Amen? No? Wow, ang dami mga pressure sa buhay. Di ba? No? Family life, mag-asawa, career, pag-aaral. Ang daming pressure. Maging sa bansa natin, di ba? Very stressful, very pressure. May pressure tayo sa mga sitwasyon, pangyayari natin. Alam niyo po, parang ano yan, isang barko. No? Ito ating take away. Ibig sabihin, parang isang barko sa gitna ng malalaking alon, kahit malakas ang pressure ng waves o ng bagyo, ng hangin, ng tubig sa paligid, hindi ito lulubog. Di ho ba? Hanggat walang tubig na pumapasok po sa loob. Now, ganun din po tayo Ganun din po tayo. Maaring maraming pressure sa paligid mo ngayon. No? Aminin. No? Yes, lahat tayo. Ako rin po, maraming pressure. Kami ni Beth bilang mag-asa, maraming pressure sa aming family. Even our children. No? Maraming pressure sa kanila, pag-aaral, sa work nila. Yes, aminin natin yon. No? Hindi natin pwedeng i-deny na may mga pressure o nakaka-stress sa buhay natin, sa paligid na. Pero ito po, kapag puno ka na ng presensya at kapangyarihan ng Diyos, mas matibay ang nasa loob mo kaysa anumang bumabagsak laban sa iyo. So, choose the presence of God, kapatid.
Yes, mayroong pressure, may mga situation sa buhay natin, pero piliin natin choose the presence of God, yung power of God through the Holy Spirit sa buhay po natin. Ang kapangyarihan po ng banal na Espiritu na nasa loob mo po ay mas malakas, kapatid, kaysa sa anumang pressure, problem, pain o pagsubok na nakapaligid sa iyo. Amen? Ulitin ko ha. Ang kapangyarihan po ng banal na Espiritu, okay, na nasa loob mo ay mas malakas kaysa anumang pressure, problem, pain o pagsubok na nakapaligid po sa iyo. Kaya kahit gaano po kabigat, kaseryoso po ang situation, kapatid, may kakayahan kang magpatuloy at magtagumpay, right? Dahil po si Lord ang source ng strength mo. Kaya sabi sa kanta, no, God is the strength of my heart. Oh, God is the strength of my heart. God is my strength of my heart and my soul and my... Ayun, nakalimutan yung kanta, no? Iawit po ni David yun, no? God is the strength of our heart. God is the strength of your family. God is strength of your home, of your marriages, your career. God is strength of your business. God is strength of your future, kapatid. Alright? So, in conclusion, no? Ano mong conclusion natin? So, let's just balikan natin yung gentle reminder ng ating text for tonight, no? Sa Philippians chapter 3, verse 3. So, summarize, God is calling us today, what? Ano yung apat na R? Release the past. Amen? Reach for purpose, remain persistent, and receive His power. Itong apat po na R na ito is available for you. Claim it, receive it. Okay, sa buhay po ninyo, release the past, reach for purpose, remain persistent, and receive His power. God, kapatid, God, the Holy Spirit, Jesus, is calling us to let go of the past, pursue His purpose, stay faithful, kapatid, through every challenge, pressure, and walk, kapatid, in the power of the Holy Spirit every day that comes from Him only, kapatid. When we surrender fully to God, you know, brothers and sisters in Christ, when we surrender fully to God, that's the difference. When we fully surrender fully to God, He strengthens us to move forward with victory, purpose, and perseverance, kapatid. Wow, hallelujah. Thank you, Abba Father, Lord Jesus, Holy Spirit. We move, oh God, forward with victory. Sabihin mo, I move with victory, purpose, and perseverance. Your story, brothers and sisters in Christ, is not ending in defeat. Let me repeat that. Your story is not ending in defeat. Your future, kapatid, is filled with faith, favor, and victory. That is my declaration. That is my prayer and prophecy before you. No, your future is filled with faith, favor, and victory. Sabihin mo, claim it, say it. My future is filled with faith, favor, and victory. Now, what is the promise? Let me end this message of the Lord sa pangako ng Panginoon. This is the promise ng Panginoon sa bawat sa atin. Are you ready for the promise of the Lord? This is the promise. Sabi dyan, no, basahin natin yung pangako ng Panginoon. Kapag patuloy kang sumulong sa Kanya, may mas dakilang plano, layunin, at tagumpay na naghihintay sa iyong hinaharap. And that is the promise of the Lord, no, sa bawat sa po sa atin. Ibig sabihin po nito, kapag pinipili mong magtiwala at sumunod kay God araw-araw, kahit mahirap, kahit hindi madali, unti-unti niyang inilalapit ka sa magandang plano po na hinanda niya para sa buhay mo, kapatid, sa pamilya mo, sa negosyo mo, sa pag-aaral mo, sa career mo, sa iyong family. Alright? Sa ministry, maging sa ating bansa, even in the midst ng troubles of this world, kapatid, mayroon pong plano na hinandaan Diyos, because God is still sit on the throne. He's still in control. You know? Kahit may delays, struggles, excuse me,
o failures, hindi sayang ang paglalakad mo. Hindi sayang ang paglalakad mo kasama siya dahil may tagumpay, purpose, at pagpapala na naghihintay sa tamang panahon. Alam niyo po, sa panahon ngayon, sabi ko nga po, as I connect the message of the Lord sa ating present situation, sa buhay natin, even sa ating pansamantalang kalagayan ng ating bansa, sa ating gobyerno, sa ating mga leaders ng ating gobyerno, sa panahon ngayon, na maraming tao po ang dumaraan sa kawalan ng pag-asa. No, problem sa kabuhayan, kaguluhan sa lipunan at takot po na hinaharap. Mahalagang paalala ito na hindi po natatapos po. Amen? Ang plano po ng Diyos sa gitna ng ating paghihirap. That's the good news. Hindi natatapos. Hindi natatapos ang plano ng Diyos sa gitna ng ating paghihirap. Pero itong ating mga situations, itong ating mga challenges ay pansamantala lamang. Amen? These are only temporary. May mga bagay na maaaring nagpapasakit, nagpaparamdam, nagpapalungkot sa iyo. Disappointments, failure sa iyo, sa ating buhay, sa ating family, sa anumang bagay. Ito lang po'y pansamantala, pero po hindi matatapos ang plano ng Diyos sa gitna ng ating paghihirap. Because He promised us, sabi ng Panginoon, I will never leave you, nor forsake you. That's 100% sure. Ano po, na hindi matatapos ang mga plano at pangako ng Diyos. Kapag patuloy po tayo nagtitiwala at sumusunod sa Diyos, kahit po mahirap ang situation ng buhay, kahit po dumadaan ka pa sa pagkakasakit, karamdaman, o kakulangan, no? Sitwasyon ng buhay mo, ng pamilya mo, ng negosyo mo, ng pag-aaral mo, ng ating bansa, kapatid, unti-unti niyang inilalantad ang kanyang mas dakilang layunin, kapatid. Pag-asa at tagumpay na hindi kayang ibigay ng mundong ito. That's our God. That's our Lord Jesus. That's the Holy Spirit, kapatid. 3 in 1. Saan ka pa, kapatid? 3 nagsanib puwersa para tayo po ay tulungang sumulong sa maldakilang plano at layunin, tagumpay na naghihintay sa iyong hinaharap. Amen? So, tayo po ay, let's just pause for a prayer. Let's bow down our head, kapatid. As I declare this prophetic prayers about sa atin, let's just go before the Lord. No, tayo po ay lumapit po sa presensya ng Panginoon. Let us come before the grace of God. As I declare this prophetic prayer, maranasan natin patuloy ang pagkilos ng Diyos sa bawat sa atin. Let's pray. Abba, Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, we praise you, we glorify your name. Maraming salamat po dahil ikaw ang nagbibigay po sa amin ng lakas. Po, power, kapangyarihan upang magpatuloy po kahit may mga nakaraang kaming sugat, pagkakamali at kabiguan in the past at maging sa ngayon sa kasalukuyan. Tulungan mo kaming iwan po ang mga bagay na pumipigil po sa amin po at patuloy po na habulin ang layunin at tawag mo sa aming buhay. Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, tonight or today, I declare in the name of Jesus that we will no longer be chained by our past. We will no longer be chained by our failures. We will no longer be chained by our disappointments. Like Paul, like Apostle Paul, in Philippians chapter 3, verses 13 to 14, we say and we declare, we press forward toward God's calling, purpose, and victory, knowing that greater things are ahead of me. Amen. Hallelujah. So tonight, I declare that our future, your future, is covered by God's grace. Amen. I declare that God's strength is being renewed, and we will finish the race. We will finish the race with faith.
Amen. With perseverance and power, O God, through the Holy Spirit with us every day, every moment, Lord. Lord, gaya po ng sinasabi po at paalala po ng mensahe po ng Philippians chapter 3 verses 13 to 14, turuan mo kaming magpursigi po at huwag sumuko sa gitna ng laban. Punuin mo po kami ng bagong pag-asa, bagong lakas at bagong pananampalataya habang kami po'y tumatakbo ng tumatakbo patungo po sa destiny, your glorious destiny, purpose, O God, your glorious assignment, your glorious promises na hinanda mo po para sa amin. So tonight, Lord, I declare to each of us that we are moving forward with faith, walking in God's favor, strengthened by His Holy Spirit, and stepping into a season of victory, breakthrough, and overflowing blessings in our family life ministry, in our career, in our plans, in our businesses, in our children, in our household, even, Lord, overflowing blessing and breakthrough and victory, season of breakthrough through our beloved nation and to the whole world. Thank you, God. You are the source of victory. You are the source of breakthrough, and you are the source of overflowing, rumaragasang pagpapala na hindi po nagkukulang, hindi mapuputol sa aming family life. And even, Lord, your overflowing blessing in advance ay patuloy po na maranasan sa aming mga anak, even to our children, to our future, O God. Your overflowing blessing is ahead of us. Thank you, God. Thank you, Jesus, and thank you, Holy Spirit. This is our prayer, this is our declaration, this is our prophecy, Lord God. We believe, we claim it, oh Lord God. We receive it, we seal it. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen, amen, and amen. Sige po, tayo po ay tumayon lahat, and let us receive the final blessing of the Lord. Let us receive the final blessing. PowerPoint, please. Let us raise our hands toward heaven and let us receive the final blessing of the Lord. Brothers and sisters in Christ, friends, may the Lord bless you with the courage to leave behind what is holding you back and the strength to keep pressing toward His higher calling. As you move forward in faith every day, may God fill your heart with perseverance, peace, and victory, and may His grace and mercy guide every step of your journey. Brothers and sisters in Christ, I bless you now in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Sige po, bigyan po natin po ng malakas na clap offering ang Panginoon. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. So again, thank you very much for joining us. No, tayo ay sumama sa ating Global Harvest Goshen Ministry Online House Worship Celebration for the message of the Lord tonight. Ano yung message ng Lord for tonight? Next slide, please. Ano yung message, Lord? Can you still reach forward after failure? Thank you for letting me share the word of the Lord tonight. Good night, shalom, and God bless. See you again.